Mga kababayan, handa na ba kayong sumama sa isang nakakakilabot na biyahe sa isipan ng isang lalaking bihag ng kanyang sariling mga ritual? Sa tahimik na kalye ng Bacoor, Cavite, may isang lalaking nagngangalang Rodel na ang bawat kilos ay bilang na pares, mula sa paghakbang papunta sa trabaho hanggang sa pag-aayos ng kanyang mesa at maging sa kanyang pagkain. Ngunit ano nga ba ang misteryo sa likod ng kanyang mga ritual na ito at paano ito humantong sa isang sunod-sunod na trahedya? Pakinggan ang kwento ng pares ng kamatayan at alamin kung paano nagbago ang buhay ni Rodel dahil sa kanyang mapanganib na pagkahumaling. Ang kwentong magpapaisip sa inyo kung gaano kalalim ang epekto ng ating mga gawi sa ating kapalaran. Sa isang tahimik na kalye sa Bacoor, Cavite, sa pagbubukang liwayway, makikita si Rodel na dahan-dahang naglalakad papunta sa kanyang trabaho. Bawat hakbang niya ay bilang na bilang, parang isang ritual na kailangan niyang sundin araw-araw. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa kanyang mga paa, siguraduhing pares ang kanyang mga hakbang. Sa opisina, kitang-kita ang kakaibang ugali ni Rodel. Maayos ang pagkakaayos ng kanyang mga gamit sa mesa, lahat ay nakapares. Kapag tanghalian, bilang na bilang din ang subo ng kanin at ulam na kanyang kinakain. Para sa kanya, lahat ay dapat pares para magkaroon ng balanse. Si Carlo, matalik na kaibigan ni Rodel, ay hindi na mapakali. Madalas niyang napapansin ang kakaibang gawin ni Rodel at hindi niya maiwasang pag-usapan ito sa kanilang mga kaibigan sa tuwing sila'y nagkakape sa isang tindahan malapit sa opisina. May kakaiba talaga kay Rodel, aniya habang pinagmamasdan ang kaibigan. Sa isang sesyon kay Dr. Reyes, isang psikologo na kilala sa kanilang lugar, kitang-kita ang pagkabalisa ni Rodel. Ikinuwento niya ang kanyang mga ritual, ang pagbilang niya sa lahat ng bagay. Ngunit kahit anong gawin ni Dr. Reyes, tila walang solusyon na mahanap para kay Rodel. Ang kanyang obsesyon ay tila isang kadena na hindi niya mahagilap ang susi para makawala. Ano kaya ang mangyayari kapag ang kanyang mga ritual ay hindi na niya masunod? Isang nakakakilabot na pangyayari ang magiging simula ng isang mapanganib na pagkahumaling. Isang gabi, sa opisina na tanging ilaw lang ng mga lampara ang nagbibigay liwanag, si Rodel ay abala sa pagbilang ng mga dokumento para sa kanyang overtime work. Biglang sumulpot si Arnold, ang kanyang kaopisina, na hindi sinasadyang nagpagulo sa kanyang pagbilang. Sa isang iglap, isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw sa tahimik na opisina. Isang mabigat na file cabinet ang bumagsak kay Arnold na nagresulta sa kanyang agarang kamatayan. Si Rodel, na parang estatwa, ay nakatingin lamang ng walang emosyon. Sa libing ni Arnold, nagkakagulo ang mga tao, umiiyak, nagdadalamhati. Ngunit si Rodel nasa isang tabi lang, tahimik na nagbibilang ng mga taong dumadaan, parang may sinusundang pattern na siya lang ang nakakaalam. Ano nga ba ang nasa isip ni Rodel sa mga sandaling iyon? At paano nga ba magbabago ang kanyang buhay dahil sa trahedyang ito? Ang bawat bilang ay may kahulugan at sa bawat kahulugan ay may nakatagong panganib. Ang obsession ni Rodel ay unti-unti nang nagiging isang dilubyo na hindi lang siya, kundi pati na rin ang mga taong nakapaligid sa kanya ang maaaring lamunin. Ano ang susunod na mangyayari sa kanyang buhay na puno ng pagbilang at pares na numero? Ang kasunod na kabanata ay magbubunyag ng isang nakakakilabot na katotohanan na magpapabago sa takbo ng kanyang tadhana. Isang madilim na gabi, nabalot ng katahimikan ang kapitbahayan ni Rodel sa Bacoor, nang biglang nagulantang ang lahat sa pagkatok ng mga pulis sa pintuan ni Mark. "Sir, pasensya na po sa abala, pero may masamang balita kami tungkol kay Mark," malumanay, ngunit may bigat sa loob na sambit ng isang pulis. Ang kapitbahay na walang kamalay-malay sa kanyang kinahinatnan at ang ebidensyang natagpuan ay nagdugtong-dugtong sa isang nakakakilabot na katotohanan.
Sa eksena ng krimen abala ang mga pulis sa pag-iimbestiga. Isa-isang kinakalap ang mga gamit ni Mark at sa isang sulok, isang piraso ng papel na may mga numero ang kanilang natagpuan. Pare, tingnan mo to, tugma sa mga ritual ni Rodel. Bulong ng isang investigador sa kasama niya habang tinitingnan ng papel na tila isang piraso ng puzzle na mag-uugnay kay Rodel sa krimen. Sa korte, hindi maipinta ang mukha ni Rodel. Walang kibo, walang reaksyon, habang isa-isang inilalahad ang mga ebidensya laban sa kanya. Ang mga taong nasa paligid galit at pagkamuhi ang nararamdaman para sa kanya. Ngunit sa kabila ng kanyang kalmadong anyo, isang bagabag ang naglalaro sa kanyang isipan. Ang bilang ng kanyang mga biktima ay hindi pares. Isang bagay na hindi niya matanggap. Rodel Santos, sa kasalanang pagpatay, ikaw ay hinahatulan ng habambuhay na pagkakakulong. Malakas na sambit ng hukom. Walang emosyon sa mukha ni Rodel, ngunit sa loob-loob niya, ang hindi pares na bilang ng kanyang mga biktima ay kanyang kinatatakutan. Ano kaya ang mangyayari sa isang taong nabubuhay sa obsesyon ng pares na numero ngayon na siya ay nasa loob na ng piitan? Sa loob ng bilangguan, ang mundo ni Rodel ay umikot sa apat na sulok ng kanyang selda na puno ng mga guhit ng numero. Paulit-ulit niyang binubulong sa sarili ang mga bilang na hindi pares, tila isang sirang plaka na hindi matigil sa pag-ikot. Ang mga kapwa bilanggo, tinagurian siyang ang numero at umiiwas sa kanya dahil sa kanyang kakaibang ugali at bulong-bulong na naririnig nila. Isang gabi na balot ng katahimikan ang bilangguan, ngunit biglang nabasag ito nang magwala si Rodel sa kanyang selda. Kailangan pares, hindi pwedeng hindi. Sigaw niya na puno ng desperasyon at galit. Nagmadali ang mga gwardya palapit sa kanyang selda, handang pakalmahin ang nagwawalang bilanggo. Ano kaya ang magiging kapalaran ni Rodel sa loob ng mga pader na ito? Paano niya haharapin ang kanyang pagkahumaling na ngayon ay nagiging sanhi ng kanyang pagdurusa? Ang paghihirap ni Rodel sa loob ng pitan ay simula pa lamang ng mas malalim na kadiliman na kanyang haharapin. Anong desperadong hakbang ang kanyang gagawin upang matakasan ang kanyang bangungot? Ang susunod na kabanata ay maghahayag ng isang nakakakilabot na desisyon na magbabago ng lahat. Sa isang malamig na gabi sa loob ng piitan, si Rodel ay tahimik na nakaupo sa sulok ng kanyang selda. Ang kanyang isipan ay abala sa pagpaplano ng kanyang huling pagpatay, ang pagwakas sa kanyang sariling buhay. Ang mga pader ng selda ay tila sumasakal sa kanya, ngunit sa kanyang isipan malinaw ang dapat niyang gawin. Samantala, ang mga gwardya at iba pang bilanggo ay hindi maipinta ang pagtataka sa kanilang mukha. Napapansin nila ang pagbabago sa kilos ni Rodel na ngayon ay lalo pang naging tahimik at tila may malalim na iniisip. Ang kanyang mga mata ay tila nakakakita ng isang bagay na hindi nila kayang makita. Pre, bakit parang iba ka na, may problema pa? Tanong ng isang kapwa bilanggo. Wala to. May iniisip lang, sagot ni Rodel, ngunit ang kanyang tinig ay walang buhay. Parang hangin na dumaan lang sa kanyang mga labi. Hindi nagtagal, nagsimula nang magbigay si Rodel ng kanyang mga gamit sa ibang mga bilanggo. Ang kanyang mga libro, sulat at ilang personal na bagay ay kanyang ipinamahagi na parang may malaking pasanin siyang tinatanggal sa kanyang balikat. Para sa iyo na to, kailangan mo yan, di ba? Sabi niya sa isang bilanggo habang iniabot ang isang lumang aklat. Ang mga simpleng kilos na ito ay nagdulot ng kakaibang tensyon sa hangin, na tila may bagyong paparating. Ano nga ba ang binabalak ni Rodel sa gabing ito? Sa pagdating ng pista ng bayan, ang ingay mula sa labas ay umaalingaw-ngaw sa loob ng bilangguan. Ang mga paputok at tugtog mula sa kasiyahan ay bumabalot sa paligid, ngunit sa loob ng selda ni Rodel, isang katahimikan ang namayani.
Gamit ang kanyang kumot, kalmado niyang itinali ito sa rehas at dahan-dahang inilagay ang kanyang leg sa loob ng bikis na kanyang ginawa. Ang pagkakatuklas sa kanyang bangkay ay nagdulot ng kaguluhan sa bilangguan. Ang mga gwardya ay agad na nagtakbuhan patungo sa kanyang selda. At ang mga bilanggo ay nagsimulang magbulong-bulungan sa nangyari. Anong nangyari kay Rodel? Pinawian na siya, pare, nagbigti. Sa kanyang pagpanaw, naging pares na ang bilang ng kanyang mga biktima. Ang huling numero na kanyang inasam. Ang kwento ni Rodel ay kumalat sa buong Bacoor, hindi bilang isang bayani kundi isang alamat ng pag-iingat. Ang kanyang obsesyon sa pares na numero ay naging isang babala sa lahat. Isang paalala na may mga bagay na hindi dapat paglaruan. At habang ang Bacoor ay patuloy sa pagdiriwang, isang bagong kwento ng kababalaghan ang nagsimulang kumalat. Isang kwento na magpapakilabot sa bawat isa. Sa huli, ipinakita ni Rodel na ang sobrang pagkahumaling sa anumang bagay, kahit pa sa bilang o pares, ay maaaring humantong sa kapahamakan. Salamat sa pakikinig, mga ka-creepy. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa Creepy Pinoy Stories para sa mas marami pang kwentong magpapakilabot sa inyong mga gabi. Excited na akong makasama kayo sa susunod na upload. Mag-ingat at baka ang inyong mga ritual ay magdala sa inyo sa hindi inaasahang kadiliman. Hanggang sa muli, mga ka-creepy, magpahinga ng may pag-iingat